Ang banig ay isa sa mga kilalang produkto sa Pilipinas. Ang paggawa ng banig ay isa rin sa mga sikat at maunlad na industriya sa Silangang Visayas. Madalas itong ginagamit bilang higaan, lalo na sa mga rural na pamayanan. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagkaroon na rin ng iba't ibang gamit ang banig, base na rin sa pangangailangan ng tao. Sa ngayon, iba't ibang produkto na ang maaaring magawa mula dito. Tulad ng sombrero at bag, tsinelas, lalagyan ng mga bote, tradisyonal na kasuotan, pandisenyo sa bahay, o isang likhang sili. Para lubos pang maunawaan ang proseso ng paggawa ng banig, nagtungo si Professor Feliz Yeban ng Pamantasang Normal ng Pilipinas sa sentro ng paggawa ng banig sa Pilipinas, ang bayan ng Basay sa Samar. Ang pangalang Basay ay hango sa salitang waray para sa maganda. Sa kasalukuyan, ang Basay Samar ang may hawak ng Guinness Book of World Records ng pinakabahabang banig sa buong mundo. Halos 35 minutes din ang biyahe mula Tacloban papuntang Basay. Dumaan muna si Professor Yeban at ang kanyang mga kasama sa Mayor's Office, Municipal Tourism Operations Center ng Basay upang ma-assist sila sa kanilang pakay. Matapos dumaan sa Municipal Tourism Operations Center, pumunta na ang mga researchers sa lugar kung saan ginagawa ang proseso ng paghahabi ng mga banig. Ang Saob Cave ay matatagpuan sa Barangay Basiao ng Basay, Samar. Ito ang lugar kung saan nilalara o hinahabi ang banig. Ayon sa mga naglalara ng banig, ang Saob Cave daw ay isang mahiwagang kuweba. Pinaniniwalaan ng mga taga roon na isa itong kuweba na libingan noong unang panahon. Dito ginagawa ang paghahabi ng banig dahil ayon sa mga naglalara, mas malamig sa loob ng kuweba at ang temperaturang ito ay mainam sa paggawa ng banig. Ang tiko ay isang uri ng damo na kadalasan ay tumutubo sa palayan o matubig na lupa. Kusa itong tumutubo at maaaring tumaas ng 3 hanggang 6 na metro. Ito ay may lapad na kalahati hanggang 2 sentimetro. Ginagamit ito sa paggawa ng banig ng mga kababaihan ng Barangay Basiao sa munisipalidad ng Basay sa lalawigan ng Samar. Ang pagbunot ng tikob ay madali lamang. Kadalasan, kung alin ang mataas na at kung hindi na maputi ang bunga, ay kadalasang napipili upang bunutin. Madali kasing mapigtas ang mga tikob na mura pang nabunot. Mas matibay ang tikob sa paggawa ng banig kung ito ay matanda na. Binibilad o pinapaarawan ng tikob kung matuyo ang tubig sa dahon. Ginagawa ito upang hindi mangitim ang tikob. Ang kanilang paniniwala, ang nakaimbak na tubig sa dahon ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mansyang kulay itim ang tiko. Pag nagkagayon, hindi nagiging maganda ang kulay ng banig dahil may mga mansya. Tumatagal ang pagpapaaraw ng 2 araw kung hindi maulan. Pero sa panahon ng tag-ulan, maaaring umabot sa 1 hanggang 2 linggo ang pagpapatuyo. Ang dulo ng bawat bungkos ng tikob ay tatabasin upang maging pantay-pantay. Mahalaga ito upang matansya ng maglalara ng banig kung sapat na o hindi ang dami ng kanyang tikob. Maaari din niyang matansya kung single o family size na banig ang kanyang magagawa sa dami ng tikob. Pinagbubungkos ang halos na magkakapareho ng haba. Tinatansya ang bawat bungkos ay may lamang 180 hanggang 200 na pirasong tikob.
Ang bawat tikog ay tinatawag na linas o paras. Ang bawat bungkos ay dinadangkan upang malaman kung single o family ang maaaring magawa. 9 na dangkal ang haba ng tikog para sa single na banig at 15 dangkal naman para sa family size na banig. Ang 4 na bungkos ay tinatawag na pekas. 2 pekas ang kadalasan ay nagagamit upang maabot ang 9 na dangkal. 3 pekas naman kung family size. Matapos matabas ang bawat bungkos ay ihahanda na ang mga kulay na gagamitin para sa disenyo na naisip. Ang bawat bungkos ay ilalagay sa kalderong may jobus o tina na nagtataglay ng gustong kulay para sa disenyong naisip. Ang paglalaro ng kulay ang nagbibigay ng disenyo sa banig. Kung plain ang nais na gawing banig, maaaring lagyan ng jobus na dilaw o kaya naman ay hindi na lamang lalagyan ng kulay at ang natural color ang gagamitin. Matapos may luglog sa lalagyang may jobos, ng mga 10 hanggang 15 minuto ay papatuyuin sa hangin o sa araw ang tikog. Maaaring umabot sa 1 araw ang pagpapatuyo. Ang mga nakulayan at pinatuyo ang tikog ay dadayuhin ng tinatawag na sampok upang ito ay maging flat. Mas madali at malambot kasing ilara ang mga tikog na flat. Matapos na babayo ang mga tikog ay parang susuklayan ang mga ito upang matanggal ang dumi o kaya naman ay maalis ang mga himulmol. Nagiging mas makinis at madulas ang tikog kapag ito ay dumaan sa proseso ng paglago. Muling ipagbubukod-bukod ng maglalara ang mga tikog na kanyang kakailanganin para sa disenyo na kanyang gagawin. Ngayon ay handa na siyang magsimula ng paglalara ng banig. Ang pagpupugo ang pinakamahirap na bahagi ng paglalara dahil ito ay pagsisimula. Ang disenyo ng banig ay nilalatag bilang framework sa pagpupugo. Sa pagsisimula, nilalatag na maglalara kung ano ang disenyo ng banig. Bago magpugo ay alam na ng maglalara kung ano ang itsura ng banig pagkatapos ng maglara. Saan kaya kinukuha ng maglalara kung ano ang disenyo ng banig? Depende. Kung ang banig ay para sa kanyang sariling gamit, depende ang disenyo sa available na tikog. Ibig sabihin, ang materyales ang magde-define ng design. Kung marami naman siyang tikog na may kulay, maaaring maging creative ang maglalara. Ang sabi nila, pwedeng napanaginipan, mga bagay na nakikita sa paligid, o mga paboritong disenyo na minanapa sa kanilang mga ninuno. Maaari rin ang disenyo ay batay sa kung ano ang madalas mabili sa kanila, o kaya naman request ng nagpapagawa o order ng customer. Kapag batay sa order, sa preparasyon pa lamang ng tikog at pagkukulay, ay kanila nang inihahanda batay sa kung ano ang order na disenyo ng banig. Hindi lahat ng maglalara ay magaling sa pagpupugo. Kapag hindi bihasa, ay maaaring maging mali ang disenyo na ginawa sa pagpupugo, o kaya naman ay hindi pino o matibay ang tinuguan. Ang prosesong ito ay bahagi pa rin ng pagpupugo. Kadalasan, ang isang pekas ay hindi umaabot ng 9 o 15 dangkal kung kaya kailangang dugtungan nito ng panibagong pekas upang makumpleto ang pagpupugo ayon sa disenyo na nilalayon. Kailangan mabihasa ang magtakmo upang maging akma ang idinudugtong na panibagong pekas sa ginagawang pagpupugo. Pag nagkamali sa pagtakmo, hindi mabubuo ang nilalayong disenyo. Maaaring gawin ang pagbabanig ng isang tao o grupo ng maglalara. Kung grupo ito ng maglalara, ang bawat isa ay may isang pekas na gagamitin para sa pagpupugo. Kailangan na sila ay nagkakaunawaan sa disenyo ng kanilang ginagawang banig. Ang bawat panel na ginagawa sa pagpupugo ay ipinagdudugtong upang mabuo ang proseso ng pagpupugo.
Matapos ang pagpupugo at pagtakmo upang mabuo ang tinubuan, babaligtarin ng maglalara ang nagawa upang simulan ang pag-ubay. Ang pag-ubay ay katulad din ng paglalara. Ang pagkakaiba lamang ay ito ay ang proseso matapos ang pagpupugo at pagtatakmo. Ito ay maituturing na second level ng paglalara. Maihahambing ito sa paglalara ng second row ng napugong pekas. Kapag sinabi ng maglalara na siya ay nag-uubay, mauunawaan ng kapwa niya maglalara na kakatapos pa lamang niyang magpugo o mag-upisa, kaya matagal pa bago matapos ang banig. Pag-ubay ang tawag sa pagbabanig ng mga tikog ng unang pekas. Pag narating na ang dulo ng mga tikog ng unang pekas, ay idudugtong na ang ikalawang pekas. Ang tawag dito ay pag-otap. Maihahalin tulad din ng prosesong ito sa pagtakmo. Parehong usapin ito ng pagdugtong. Ang kaibahan, ang pagtakmo ay pagdugtong sa mga tinuguang pekas, samantalang ang pag-otap ay pagdugtong sa kasunod na batch ng mga pekas upang mabuo yung last half ng panel ng banig. Susundan na lamang ng pag-otap ang pattern na naubay na naunang pekas. Matapos makapag-otap, babaliktarin muli ang banig upang masimulan sa next row ang paglalara. Ang paglalara ay katulad rin ng pag-ubay. Ang pagkakaiba lamang ay ang ipahihiwatig ng paglalara na malapit ng matapos ang banig. Kapag sinabi ng maglalara na siya ay naglalara na, iisipin ng kanyang mga kasama na malapit na siyang matapos sa kanyang pagbabanig. Kapag nalara na ang dulo ng huling pekas, kailangang maibilit o manlilit ang mga edges o tagiliran. Kadalasan ay dinodoble ang pagsuksok ng mga linas upang maging matibay ang banig. Ang pinakahuling ginagawa sa pagbabanig ay pagsasara. Maihahalin tulad dito sa pag-lock upang hindi matanggal sa pagkakabanig ang mga linas. Gawa na ang banig, may mga bahagi ng linas na hindi kasama sa pagkakabanig o pagkakasuksok, o kaya ito ay tatabasin. Matapos matabas ang mga hindi nakasamang linas, gugupitin naman ang mga himulmol upang maging makinis ang banig. Pang proseso. May mga pagkakataon na napapatid ang tikog. Marahil, ito ay dahil hindi magandang klase o kaya naman ay mura pa o bata pa ang tikog nang ito ay bunutin. Maaari rin kaya napapatid ay dahil nagiging matigas at marupok dahil sa temperatura. Sa mga pagkakataong may napapatid, dudugtungan ito sa pamamagitan ng proseso na tinatawag na pagpahot. Tinatahi ng kamay ang linas na napatid. Mahalagang maunawaan na binabaligtad ang banig tuwing natatapos maubay o malara ang bawat row upang ang pattern ng linas ay balanse sa bawat side ng panel. Ginagawa rin ito upang maging baligtaran ang gamit ng banig. Mahalaga na ang bawat linas ng tikog ay manatiling malambot upang hindi maging matigas at marupok. Upang maiwasan ito, nilalambungan ng dahon o sa malamig-lamig na lugar isinasagawa ang pagbabanig. Ang mga babae ng Masyao ay nagpupunta sa Saob Cave upang doon gumawa ng banig.